ating Badong Rattles Vlogs. Pag-uusapan natin ito po, no? Dinagdagan po pala sa 2024 budget ng 58% ang travel budget ni Pangulong Marcos. So mag-expect po tayo no, na madadagdagan po, tuloy-tuloy po yung biyahe ng ating Pangulo. Pero tanungin po natin, no, sapat ito po bang pagbabiyahe ng Pangulo ay karapat-dapat pa no sa tindi po ng pangangailangan natin sa pananalapi, no? Ayan nga po ang katotohanan, uutangin po natin yung kulang-kulang kalahati niyan. Sapat po ba yung nakukuha natin sa travel ni Pangulong Marcos? Sapat po ba, no? Sa kanyang ginagastos. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong yung 500 bilyong ayuda, mukhang mas kapaki-pakinabang po. Marami na pong nagsasubmit ngayon sa Twitter ng kanilang mga tansya na mas magiging kapaki-pakinabang in the long term, no? Kung gagamitin na lang 'to para po dito sa ating mga tunay na proyekto. At ito po, threaten na po yung mga dilawan. Nakita po nila number 1 po si Pangulong Duterte sa Senate, no? Sa pagtakbo po ang immediate reaction po nila pigilan. Pigilan ang pagpapanalo o yung panalo ni Pangulong Duterte sa Senado. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin. Kalalabas lang po ngayon na number 1 po si Pangulong Duterte. Grabe po ang reaction. Takot na takot po yung mga dilawan, no? Mga kakamping dilawan, ito po ang pahayag na itong mga tao na to, no? Masyadong takot sa pagiging number 1. Sabi po ni Richard Hyder yan, FYI, for your information, Senate seat gives no immunity from ICC. So, alam na po natin yung pinatutungkulan niya na nag-react po siya na number 1 po si Pangulong Duterte na senator. Hindi po nila kino-question, no, na number 1. Ibig sabihin, pinatutunayan po niya na once na tumakbo si Pangulong Duterte, miski yung mga dilawan, tanggap nila na mananalo si Pangulong Duterte. Ganyan po, unquestionable. Hindi po nila kino-question yung popularidad ng ating mahal na Pangulong Duterte, no? Teka muna, wala pala akong ilaw. Medyo madilim ang ating kapaligiran. Yan. Para lumiwaliwanag naman tayo. Okay. Antindi, no? Hindi ka raw magiging immune sa ICC. Total hider yan, no? Gusto mong maging legal dyan sa ICC. Sinasabi mo hindi immune si Pangulong Duterte sa ICC. Pero yung basic na hindi tayo sakop ng ICC, hindi mo maipaliwanag. Alam mo, problema sa inyo, no? Namimili kayo ng gusto nyong sabihin. Namimili kayo ng inyong gustong ipalaganap sa tao, no? Totoo naman na hindi po immune hindi po sa ICC kahit saang kaso yung mga senador. Pero ang ICC po, hindi po tayo sakop ng ICC. Malabo pa po, no? Malabo po sila. Kung gusto niyo po magkagulo, opo. Sinasabi na po namin to sa inyo. Kung gusto niyo po talaga magkagulo na sa Pilipinas, papasukin niyo na. Kaya nga po, sabi nga ng marami, sabi po ni Attorney Harry Roque, ayon sa kanyang mga bubwit,
At sabi rin po ng tsismosang si Ronald Llamas, nag-iimbestiga na raw yung mga ICC ngayon pa lang. Alam niyo po, kaya nga nililihim niyo, 'di ba? Kaya nga palihim yung investigasyon ng ICC dahil alam po nila yung maaring maganap sa Pilipinas. Alam po ng mga tao sa gobyerno na yung galit na ike-create, no, unnecessary. Bakit po unnecessary? Hindi na po tayo member ng ICC, pero gagalitin niyo pa yung mga Pilipino na marami po ay hindi naniniwala na dapat si Pangulong Duterte sa kabila po ng kanyang matapat na paglilingkod, sa kabila po ng napakarami niyang nagawa sa Pilipinas, bilang ganti ng mga Pilipino, ipapakulong natin. Putya, hindi po ganyan ng mga Pilipino. Minsan na lang tayo nagkaroon ng presidente na napakahusay, napakaraming ginawa. Etong kasalukuyang Pangulo, pilit na pilit po yung pilit na pilit po yung mga accomplishment eh. Pero kay Pangulong Duterte po, tunay ang mga accomplishment. Nakikita, nararamdaman, naaamoy. No? Pero ganun pa man, mga kapatid, sinasabi pa rin natin na matapos yung 6 na taon na paglilingkod, 6 na taon na hindi nagpayaman, ang igaganti ba ng mga Pilipino, ipapakulong pa natin sa ICC si Pangulong Duterte? Grabe naman kayo, no? Grabe naman. Hindi po tayo papayag. Yan po ang tahasan nating sinasabi. Hindi kami papayag sa gobyernong ito kahit sino pa namumuno. Tambaluslos man o si Marcos. Hindi kami papayag na matapos maglingkod sa Pilipinas si Pangulong Duterte, ipapakulong nyo lang sa mga taga-ibang bansa. Tandaan nyo po yan. Real talk po. Ang pinakulong nyo pa lang si Celis. Nakita nyo po yung pirmahan ng mga PMA. Grabe po. Hindi po pumayag yung mga PMA graduates. Si Eric lang po, tsaka, hindi po natin sila nilalang, no? Kumpara po kay Pangulong Duterte, si Ka Eric pa lang at tsaka si Dr. Badoy ang pinapakulong ninyo. Grabe na po mag-react yung militar. Grabe na po mag-react yung mga tao. Ipapakulong niya pa si Pangulong Duterte. Wawasakin nyo na talaga ang Pilipinas. Okay. Real talk po yun. Matapos maglingkod ng tapat, hindi nagpayaman. Sabi ko nga sa inyo tignan nyo po, nariyan naman, available naman. No? Yung driver ni Dilima, bahay ng driver ni Dilima. Ikumpara nyo po yung bahay ni Pangulong Duterte. Ikumpara nyo po. Yung bahay ng driver lang ni Dilima at bahay ni Pangulong Duterte. Magugulat po kayo, baka magtaka kayo kung sino, kung hindi nyo kilala yung bahay ni Pangulong Duterte, mapagkakamalan yung bahay ng presidente, yung isa Wedding nga na yan. Hide kagad yan. Hindi po pambata rito. kung utak bata kayo, wag kayo magpagabi. Okay. Ito pa po ang isa, no? Bukod po sa sinabi. Ito malupit po. Sabi po ni Karen B, halata po natin nakakamping to kasi merong pink na rosas. Ito po ang sinasabi niya. Start na tayo guys. Let's all protect Philippines. Kontrahin natin ang balak na pagtakbo ni Digong. It's not because he's winnable, but because he is an election expert cheater. Gagawin niya lahat para manalo, gagamit ng mga trolls para siraan ng kalaban, lalo na si Attorney Laila at Lenny. Antindi, no? Alam mo, Karen B, no? Kaysa ubusin niyo yung panahon niyo para siraan si Pangulong Duterte sa kanyang pagtakbo kung saan man siya tatakbo, ubusin nyo na lang yung energy nyo para i-promote nyo si Laila de Lima at si Lenny Robredo. No? Hindi mo yata naintindihan ng
wala po ng kampanya na wag niyong iboto si Duterte. Matatalo po kayo. Antindi, no? Start na tayo, guys. Meron ka pang guys? Sino yung guys na tinutukoy mo? Lusaw na kayo. Sa panaginip nyo na lang, sa panaginip nyo na lang maiisip na kaya nyong pigilan yung panalo ni Pangulong Duterte kung siya ay tatakbo. Ang makakatalo lang kay Pangulong Duterte, kung siya po ay hindi tatakbo. Yun lang po yung paraan para hindi siya manalo. Protect the Philippines. Utot mo. Wala kayong kakayahan. Never kayong nagkaroon ng power para manawagan na wag iboto ang mga Duterte. Mabibigo lang kayo. Ganyan po kapurol ang utak ng mga dilawan. Okay, punta na po tayo rito sa atin pong iba pang mga balita. Alam nyo, eto na naman, no? Meron po ako nakita rito, si Manny Piñol. Siyempre, nag-aaral yan. Dating agriculture secretary yan si Manny Piñol, kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni Manny Piñol, 500 billion ayuda budget could build solar irrigation for 2 million hectares. Solar irrigation. Ibig sabihin, wala ka ng yung maintenance mo ng power. Solar na. Irrigation. 2 million hectares. Ano po ang epekto niyan? To boost rice production, twisted development priorities. So, kung gagawin po yan, yung instead na ipamudmud ng isahan, no? Kung gagawin po yan instead na one day millionaire po yung mabibigyan ng mga ayuda, ipagpatayo na lang daw po ng solar irrigation na makakapag-irrigate sa 2 million hectares na sakahan. At ito pong 2 million hectares na sakahan ay makakapag-create po yan ng 8.22 million metric tons of palay. No? So lahat po ng ating rice import, yung in-import po nating kasalukuyan, kaya na pong tugunan. Dahil po kung ilalagay po natin yung ayuda, instead na ibigay po natin parang one day millionaire yung mabibigyan, ilagay na lang po natin sa suggestion na to. Ang dami na po nagsasuggest eh. May narinig pa akong nagsuggest. Kung gagamitin natin, no, yung 500 billion para naman po sa pangingisda. Hindi ko po alam kung anong gagawin nila sa fishery. Pero yung 500 billion daw po na yun, sapat na para yung 3 taon na supply natin ng isda ay makatugon. Pero yun, no? Tatlong taon na pangailangan natin sa isda, kayang tugunan kung gagastusin natin yung ayuda sa tama na gagamitin natin sa fisheries natin. Ang dami pa raw pong may e-empleyo. Hindi ako mangingisda eh. Pero legit na mga pag-aaral po to. Meron, ako mismo nag-research. Tinanong ko lang, ano ba problema natin? Mahal ang kuryente, di ba? Isa po yan sa inaangal ng mga foreigners. Kaya hindi sila nagtatayo rito ng mga pabrika. Mahal po kuryente natin. Isa po sa pinakamahal na kuryente sa Pilipinas. Tinignan ko, ano ba pinakamura? Nuclear power plant. Makakapagtayo na po pala tayo dyan sa 500 billion na yan, makakapagtayo na tayo ng malaking nuclear power plant. Makakapagpababa po ng kuryente natin. Imagine niyo, kung yung pera po ng taong bayan, yung pera po na uutangin, no, ay ilalagay po natin sa karapat-dapat. Ang laki po pala. Ikaw ba, Badong, against ka ba sa ayuda? Bakit noon hindi mo tinututulan yan nung panahon ni Duterte? Natural pong magbigay ng ayuda. Nung panahon ni Pangulong Duterte, naka-lockdown tayo eh.
hindi tayo naghahanap buhay. Kami pong nasa government, hindi po kami binigyan ng ayuda. Kasi bagamat kami naka-lockdown, tuloy po yung sweldo namin nung panahon na yun. Imaginein po ninyo, no? Imaginein po natin. Mas malaki pa po yung ipamimigay na ayuda sa 2024. Mas malaki pa po sa budget ng Bayanihan 1 and 2 na 2 taon nating budget, supplemental budget para sa pandemic. Pambili na, hindi lang po yan pang ayuda. Ha? Magkano lang po yun? 140 billion, 140 billion Bayanihan 1. Yung Bayanihan po 2, 165.5, 305.5 lang. Billion. 2 taon. Kasama po puro yung pambili natin ng mga bakuna. Ito po, wala tayong bibiling bakuna. No? Wala pong pinatitigil sa trabaho, wala pong lockdown. 1 taon, 500,000, halos doble nung pinamigay natin na 2 taon. Kasama pa yung biniling ayuda. Napakalaki po talaga ng pera. Hindi po tayo against sa ayuda. Never tayong magiging against sa ayuda. Against po tayo sa hindi po malinaw na paggasta. Grabe po yan. No? Grabe po yung 500 billion na yan. Ayan po, may 3 na kayong option. Yung 500 billion, pwedeng hindi na po pala tayo mag-i-import ng bigas. Kung yan po ilalagay natin sa solar irrigation. Sino po nagsabi niyan? Dating Agriculture Secretary. Meron pa ako nabasa, nakalimutan ko na lang, hindi ko na makita. 3 taon nating supply ng isda. Kaya pong tugunan kung igagastosin natin yung 500 billion dun sa isda. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung fishery, ewan ko kung anong tawag dun. At ikatlo, pwede tayong makapagpatayo ng nuclear power plant. Magmumura po kuryente natin. Buong Pilipinas, mayaman ka man, mahirap ka man, makaka-attract ka. Bakit po hindi tayo nakaka-attract kahit lipad ng lipad? No? Bakit hindi tayo nakaka-attract ng foreign investors? Ang mahal po ng kuryente sa Pilipinas. Yan pala, pwede na matayo yan, na makapagtayo tayo dyan ng nuclear power plant. Dyan sa 500 billion na yan. Badong, kami linawan mo nga. May ganun ba talaga tayong pera malaki para makapagbigay tayo ng ayuda kahit wala naman pong pandemya? Sa kasawiang palad po, ayon po kay Kimbo. Si Kimbo, Congressman Kimbo, uutangin natin ang halos kalahati ng ating budget. Yung budget po for sa 2024, uutangin po natin yung halos kalahati. Imagine. Ayan po, proposed national budget, 5.768 trillion. Ayon po kay Representative Kimbo, 43%, 2.46 trillion uutangin. Imagine niyo, di dapat 2 trillion na lang ang uutangin, meron pa kayong 500 billion na ayuda. Nadagdagan pa yung uutangin. Okay, punta po tayo rito. Nakakaano, no? Alam nyo, pag kaya po ako lumuwag-luwag na rin po ang dibdib ko kahit papano. Kasi hindi po ako nakakapag-ano ng ganito, hindi tayo nakakapag-isip na, hindi natin mababanatan ng ganito kung patuloy tayong sumusuporta pa sa unity team. Mabuti na rin yung ginawa nyo kay BP Sara.
nakakatulong po tayo sa pagpapaliwanag sa mga tao kung paano po nila ginagamit yung mga budget natin. Pasensya na kayo siguro yung iba sa inyo hinahanap sa akin na, Boss Badong, kumusta ba yung pulburon? Boss Badong, kumusta ba yung binayaran ba talaga si ganong vlogger? Boss Badong, paubaya na po natin yan sa mga, yan, maharlika. Hindi na po ako makikialam yan. Dito na lang po tayo sa mga totohanang labanan. Yung nire-report nila, sa kanila na mismo galing, susuriin lang po natin para ipaliwanag sa inyo kung ano po yung ginagawa nila sa budget natin. Okay, puntahan po natin. Ilang araw na po, 4 trillion, 4 trillion. Ang pumasok daw na foreign investment, 4 trillion. Ngayon po, hindi na po natiis ng mga media natin. No? yung mga medyang alam nyo na hindi nila pinapalagan yan, binabalita nila yung 4 trillion. Alam nyo na kung anong mga uri ng media yan. Pero may mga media po na hindi makatiis eh. Hindi po nila matiis. Ito po ang mga sinabi nila. ABS-CBN. Iyari kayo sa ABS-CBN. According to the DTI, President Ferdinand Marcos Jr.'s presidential and state visits have resulted in 294 billion worth of actualized investment. So yung sinasabi nilang 4 trillion, yung actual na investment doon, 294 billion lang. Ang laki po, no? Trillion, 4 na trillion. Pero yung actual po doon, so yung iba po, nire-report na nila kahit pangako pa lang. May masama ba ron ba dong? Niloloko ka. May panlilin lang po dun eh. Bakit ayaw nyong i-report yung actual? Ito po, ABS-CBN po to. Ang actualize o yung actual lang na pumasok, 294 billion lang. Ano po ibig sabihin yan? Yung ikot ng ikot si Pangulong Marcos, 294 billion lang. Ang papamigay niyang ayuda, 500 billion na eh. Kulang pang ayuda yung pumasok na aktual. Wala pa sa kalahati lang. Kalahati lang yan ang ipang-aayuda. Ibig sabihin, tapon lahat. Tapon lahat. Nakapagpasok ng 294 billion, mamumudmud ka ng ayuda ng 500 billion. Ang ayuda, tandaan nyo po, hindi po yan magkikreate ng trabaho, hindi po yan magkikreate ng pansamantala lang yan. Nililito lang tayo sa numero, corrected by. Nililito tayo. Eto, may panlito po sila ngayon. Ginagawa nilang hulugan yung panlilito eh. Ang bago po nilang panlilito, eto po. Kaya ako, sabi ko, dudan-duda talaga ako. Anong uri yan? Okay. Sabi po, nakapagbukas. PTV4 po kasi ito eh. Kaya ganito po ang pormahan nila. Nakapagbukas ng nasa mahigit 200,000 na oportunidad sa trabaho. Ano po ibig sabihin ng oportunidad sa trabaho? Bakit po hindi yung trabaho ang nire-report nyo? Parang mas malaki. Ito po, bago ngayon lang to, 51 minutes ago. Ay, 3 hours ago. Ako pala yung may 51 minutes ago. Oportunidad lang. Pinagmalaki nyo na. Ibig sabihin, merong 200,000 opportunity. Hindi po job talaga. Hindi po 200,000 job. 200,000 opportunity for job. Ayan, no? Oportunidad sa trabaho. Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin nun. Mamatay na ako. Hindi ko po alam ano yung oportunidad sa trabaho. Nagbukas ba sila ng a-applyan?
Di ko po alam eh. Kung ano meaning eh. Parang nakikita na po natin sa kawalan po, no? Ito po ang magiging kalakaran natin. Sa kawalan ng mga konkretong achievement, palapalaman ng lululain tayo. 4 trillion na naipasok na investment. Real talk po mag-real talk po tayo. Pledges po ang marami doon. Punta po tayo ngayon. Kung pledges ang karamihan, mas malaki pa po yung pumasok. Mas malaki pa po yung iaayuda. Tandaan nyo po mas malaki po ibibigay na ayuda 2024. Walang pandemya, walang lockdown, walang bibilhin na bakuna. Mas malaki pa yung ipamimigay na bakuna, na ayuda. Kataka-taka, di ba? Okay, ikalawang punto. At dahil dyan, ay ang pumasok lang na foreign investment na actual foreign investment ang nakapasok po ay 295 billion lamang. Yung 4 trillion, out of 4 trillion, 295 billion yung actual. So the rest po ay pledges. At dahil dyan, sa tingin ni Pangulong Marcos, tagumpay siya. Kaya ituloy niya, dinagdagan po ng 58% yung kanyang budget sa travel. Budget sa travel. Dadagdagan mo. Si Pangulong Duterte po, hindi po ganong nagta-travel kung hindi kailangan. Ang tanong, kanino po mas maraming foreign direct investment? Sa panahon ni Digong o sa mga unang taon ni PBBM? Panahon po ni Tatay Digong. Ano po ibig sabihin yan? Kung tinupad mo lamang yung mga sinabi mo noong eleksyon, na itutuloy mo yung mga proyekto ni Tatay Digong, hindi mo na kinakailangan sana na mag-iikot sa para makakuha ka ng mga foreign investment. No? Kung tinupad mo lamang sana yung sinabi mo na itutuloy mo yung mga magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, disin sana, naghihintay lang tayo ng foreign direct investment. Ito po, ngayon ko lang din po nalaman. Hindi po to pinagmamalaki ng mga media. Napag-uusapan po, putok na putok yung foreign investment Dahil mukhang yan yung tutok ni Pangulong Marcos. Magpasok ng foreign investors sa Pilipinas. Gagawin ng lahat. Chacha, travel uli, mas malaking budget sa pagta-travel. Ito po ang realidad. Hindi po natin to alam. Kasi ang media, binubugbog tayo. War on drugs, war on drugs, war on drugs. Pero alam nyo po ba, ang pinakamalaki po pala na foreign investment na pumasok sa Pilipinas, foreign direct investment na pumasok sa Pilipinas, panahon po pala ni Pangulong Duterte, lahat. Grabe po, no? Ngayon lang po natin natutuklasan kasi walang need Wala po akong need na mag-research tungkol diyan kasi gandang-ganda na tayo, nararamdaman naman natin yung mga proyekto. Pero dahil tayo pinauulanan ng mga numero ng kasalukuyang gobyerno, panay numero, nilulula tayo. Ang katotohanan po, no? Panahon pala, sa lahat po ng presidente, as in lahat, pinakamaraming pumasok na foreign direct investment panahon ni Pangulong Duterte. Kaya pala hindi tayo namumblema, doblehin yung mga sweldo ng mga pulis, doble na sweldo ng mga sundalo, proyekto dito, proyekto doon. Real talk po yan. Mag-research po kayo. Hindi ko po bibigyan ng pagkakataon na ako maging researcher ng mga tukmul na yan. Sila mag-research, patunayan nilang mali yung research ko. Panahon po ni Pangulong Duterte, partida may pandemya pa. Pinakamatataas ang ating foreign investment.
sa makatuwid, kung sana tinuloy mo lang yung mga sinabi mong itutuloy mo, tuloy-tuloy na sana yung pag-unlad ng Pilipinas. Akala po natin, yung pakiramdam lang natin na safe tayo, ang baba ng criminality, safe tayo, kasi wala na yung mga addiksyones. Akala natin masaya na tayo nun eh. Pero grabe pala, no, kung titignan nyo, no, pinakamaraming na ipatayong infrastruktura, pinakamaraming pumasok na foreign investment. Kaya pala pag sinabi ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemya, nanonood tayo ng Talk to the People, di ba? Oh, sino na nga yung sinasabi? Sino na nga yung kanyang finance secretary? Ano na nga pangalan nun? Godines? Ano pangalan nun? Ibanez? Basta may sinasabihan siya na anong what sinasabi mo? Dominguez. Dominguez. Lagi yan sabi, Dominguez, hanap ka ng pera. Kaya po pala ang dali nating maghanap ng pera. Unlike ngayon. Hindi, si Dominguez po. Di ba? Dominguez, hanap ka ng pera. Bili tayo ng bakuna. Dominguez, wala tayong problema eh. Ang problema po natin kahit nung pandemya, saan tayo bibili ng bakuna? Inuna na US yung kanilang kanila eh. Hindi muna sila nagtinda eh. Yan po, ganun. Kaya pala ganun lang magsalita si Pangulong Duterte. Napakahusay po ng Pangulo. Ngayon ko lang po nakita yung mga ano, kung gaano katataas. Putya, wala po sa kalahati yung investment kay Pinoy. Tapos biglang taas po kay Pangulong Duterte. Pagdating po ng 2020, biglang bagsak, 'di ba? Dahil pandemya. 2021, ang taas na naman po. Tapos 2022, hati na sila ni Marcos. Pag-upo pa lang, alisan na po yung foreign capital. Wala pong amount ng dami ng vlogger. Real talk po, lahat po ng mga sikat na vlogger, wala na po natira. Wala na po. Kasi kaya po sumikat yung mga vlogger na yan. In the first place, kaya sila nagsisikat. May matatalino yung mga vlogger na yan. Miski nga si Ben Barubal, hindi ko po akalain. Bumibira na rin si Ben Barubal, di ba? Sino na lang natira? Yung mga bugokis. Opo. Yun na lang natira na tagapagtanggol. Tignan nyo po, bibigyan ko po kayo na halimbawa kung paano po nila pinagtatanggol si Pangulong Marcos ngayon. Sa panahon na kinakailangan niyang nilang ipagtanggol si Pangulong Marcos. Okay, ito tignan niya. Sabi ng mga DDS, the most popular president daw si Diggs sa Pilipinas dahil sa kakaiba niyang pamumuno at pagiging strong leader niya. Sana gawan ni Daryl Yap ng movie para makabawi siya. For sure, madaming manonood. Members ni Kib, 7 million plus daw. Paano pa pag manood lahat ng mga puro? So, ang sukatan mo kung totoong most popular si Pangulong Duterte, hindi survey, hindi yung dami ng tao na naniniwala, hindi yung dami ng taong bumoto kay Sara Duterte, kung hindi yung gagawa si Daryl Yap at kinakailangan manood yung marami. Yan po ang mga tagapagtanggol ngayon ni Pangulong Marcos. Nakakaawa po. Si Daryl Yap pala sukatan. Pelikula pala ni Daryl Yap ang sukatan. Hindi po mga survey, hindi po yung pinakamataas yung anak ni Duterte na nanalo. Sa lahat po ng eleksyon, pinakamalaking boto na nakamit ng isang kandidato sa lahat na naganap na eleksyon sa Pilipinas mula panahon ni Lapu-Lapu hanggang kay Sara Duterte. Si Sara Duterte po ang pinakamataas na nakakamit. Hindi sukatan daw yun ng popularidad.
kung hindi yung pelikula ni Daryl Yap. Nagiba po ako, eh, 'no? Ganyan kabugok ang mga naiwang tagapagtanggol. Yan lang po ang ating topic. Hindi ko po alam kung bakit konti na lang nanonood, pero okay lang po